Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan at mga kapatid, muli isang mapagpalang umaga sa inyong lahat sa pangalan po ng ating Panginoon. Sa awiting ito na inyo pong napapakinggan ay muli pong sumasa inyo ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Ngayon po ay araw ng Martes, mga kapatid. Salamat sa Diyos sa panibagong umaga at panibagong kalakasan na ipinagkakaloob sa bawat isa sa atin. At tayo po ay nakatune in sa himpilan ng New Gen FM 100.7. Tayo po ay napapakinggan dito po sa bayan ng Bulan at sa buong probinsya ng Sorsogon. Muli ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosare ng United Pentecostal Church, Bulan, na bumabati po sa inyo at nag-aanyaya na sa loob ng isang oras. Tayo po ay magsama-sama sa isang banal at makabuluhang pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Atin lamang pong ibukas ang ating mga puso at ating mga kaisipan, mga kapatid, upang ang mga salita ng Diyos, mga espiritual na bagay, ang ating pong mga buhay ay mapagpala, mga kapatid, sa pamagitan ng mga salita ng Diyos na ating pong ipaglilingkod sa umagang ito. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Patuloy po tayo sa programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. At good morning din sa lahat ng mga kapatiran ng tatlong congregation na ating pinangangasiwaan sa tulong ng ating Panginoon. Good morning sa ating mga kapatiran dyan sa congregation ng UPC Magsaysay Bulan. Pagpalain po kayo ng Panginoon at mamaya meron po tayong prayer meeting alas 3 ng hapon dyan po sa ating panambahan sa UPC Magsaysay Bulan. At good morning din po sa ating congregation dyan sa UPC Santa Remedios Bulan. Pagpalain po kayo dyan ng Panginoon. At maging ang ating mga kapatiran dito po sa congregation ng Iquirino Bulan. I-bless po kayo ng ating Panginoon, mga kapatid. At sa lahat ng ating mga radio listeners, sa lahat ng mga barangay na sakop ng Bulan, at maging dyan sa mga neighboring towns o Bulan, dyan sa Magallanes, dyan po sa Erusin, at maging dyan sa Matnog, sa mga coastal area, pagpalain po kayo dyan ng Panginoon. At ganoon din dyan sa isla ng Ticao Island, at maging sa lugar ng San Vicente and Ternate, pagpalain po kayo dyan ng ating Panginoon. At welcome po sa ating programa. Ibukas lamang po natin ang ating mga puso para sa mga bagay na patungkol sa Panginoon, upang ang programang ito ay patuloy na maging pagpapala sa ating pong mga buhay. At ganoon din ang ating mga viewers sa Facebook Live. Tayo po ay napapanood ngayon sa page ng UPC Bulan Church. Kung kayo po ay napagpapala, pwede nyo pong i-share sa inyong mga kaibigan sa Facebook ang ating pong episode ngayong umaga, araw ng Martes. At patuloy po nating bigyan ng daan ang Panginoon sa ating pong mga buhay, mga kapatid. Ano man ang iyong kalagayan, marahil ang ilan ay may mga pinagdadaanang hamon ng buhay, mga karamdaman, mga pangangailangan. Ano man ang sitwasyon po natin, ang Panginoon ay laging angkop sa ating mga pangailangan. Ang salita ng Diyos ay hindi po ito kailanman kumukupas, mga kapatid. Sabi ng Biblia, heaven and earth shall pass away, but the word of God shall remain forever. So sa anumang sitwasyon ng buhay ng tao, ay applicable po yung salita ng Panginoon. Ikaw ay masaya, kailangan mo ang salita ng Diyos. Ikaw ay malungkot, kailangan mo ang salita ng Diyos. Ikaw ay natatakot, kailangan mo ang salita ng Diyos. Sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay ay kailangan natin ang salita ng Panginoon. At mapalad po kayo kung nare-realize nyo po yung importance of the Word of God
sa ating daily life, mga kapatid. Lalo na sa panahon ngayon na ang mundo ay patuloy po na pasama ng pasama, mga kapatid, at ang ating mga buhay ay batbat ng mga dagok at mga hinagpis. Mga kapatid, kailangan natin higit sa lahat ang salita ng ating Panginoon. So, ibukas natin ang ating mga buhay upang sa panahon ng ating mga pangailangan, lalo na sa kaligtasan, mga kapatid, ng ating kaluluwa, ay madama natin ang kalinga ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Purihin ang Diyos. At sa mga nais mong magpaabot ng inyong mga mensahe, maaaring yan ay prayer request, mga katanungan, mga testimonies kung paano kayo napagpapala sa pamamagitan ng pagsubaybay sa programang ito. You can text me at 0951-932-0038. 0951-932-0038. Yan po ang ating contact number, mga kapatid. At ipinag-aanyaya din po namin sa inyo, mga kapatid, mga kababayan, ang ating pong mga schedule ng gawain. Ang ating pagsamba ay nagsisimula po Sabado at Linggo dahil 3 batch po yan, mga kapatid. Araw ng Sabado, alas 6:30 ng umaga, dyan po tayo sa UPC Magsaysay Bulan. Alas 6:30 ng umaga ang start po dyan, maaga. At dito naman po sa Iquirino UPC Congregation ay araw ng Sabado, alas 8 ng umaga. So palipat-lipat lang po ang inyong lingkod. Pagtapos na sa Magsaysay, lipat naman sa Iquirino, mga kapatid. At pag araw ng Linggo, dyan po tayo sa ating congregation sa UPC Santa Remedios Bulan, sa tapat ng Bulan Gymnasium. Alas 7 ng umaga ang ating gawain po dyan, araw ng Linggo. And for more inquiries, you can text us at 0951-932-0038. 0951-932-0038. So, doon sa mga nagtatanong, bakit last week ay hindi po tayo napakinggan sa ating pong radio program. Ito po ay sa kadahilanan na dumalo po kami sa Cebu City ng tinatawag na National Evangelism Summit dyan po sa Cebu City. Kaya salamat po sa mga temporarily ay nag-take over ng ating programa. Sina Brother Jerry Boy, Pastor Alfred, at maging sina Brother Angelo and Brother Raymar at mga kasama pa nila. Salamat po sa Panginoon na patuloy po na dumadami ang mga kapatiran na natututo na magbahagi ng salita ng Panginoon, na kung noon ay mag-isa lang ang inyong lingkod sa radio program, ngayon po ay marami na tayong nagiging mga katuwang sa paghayo at pagdadala ng ebanghelyo ng ating Panginoon. Sa katunayan, aside from our daily radio program every morning, ay araw-araw po ay marami tayong mga Bible studies na isinasagawa, hiwa-hiwalay na lugar, and we have 70 plus Bible study teachers dito po sa UPC Bulan Church. At lahat po yan ay maligayang nagpapagamit sa Panginoon upang patuloy po na lumago ang ministeryo ng Panginoon under United Pentecostal Church Bulan. To God be all the glory. Good morning sa lahat ng mga Bible study teachers ng UPC Bulan Church, lahat ng mga cell group leaders, mga coordinators ng ating mga Bible studies. Thank you for being part of progress, mga kapatid, ng gawain, sapagkat hindi man ito kayang gawin ng isang tao lamang. Unang-una, kasama natin ang Panginoon. Pangalawa ay sa ating pagkakaisa ay patuloy na nagliligtas ang Panginoon ng maraming mga kaluluwa. And another victory report, mga kapatid, last Sunday ay pinagpala po ng Panginoon
ang ating first Sunday of the month of September na gathering dito po sa UPC Compound, Iquirino. At pagkatapos po ng ating matagumpay na revival service ay meron pong 4 na nagpabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. To God be all the glory. Welcome to the Kingdom of God. Sa lahat ng mga newly baptized last Sunday, meron pong 4 na nagpabautismo nung linggo sa pangalan po ng ating Panginoon. Sa Diyos lamang po ang kaluwalhatian at pagpupuri. And by this time mga kapatid ay ating pong batiin ang ating mga online viewers mga kapatid. Pero bago po yan, batiin natin ang ating mga kapatid dyan po sa Barangay Biton, Magallanes. Ay happy birthday po, belated happy birthday sa aking apo na si Ellie. Ayan, belated happy birthday. Pagpalain ka ng Panginoon, napaka-bait at matalinong bata. Ayan, si Ellie. God bless at patuloy kang ingatan ng ating Panginoon. Good morning kay Sister Faye Aguila, dyan po sa Bulacan. Pagpalain po kayo ng Panginoon together with Brother Nestor and the whole family. Sister Evelyn Valencia Punsalan, good morning. Thank you for watching. Pastor Joel Tinoco at lahat ng mga members ng kanilang local church UPC dyan sa Laguna. I-bless po kayo ng Panginoon. Thank you for always watching our program. Sister Elena Basco Balidyong Malapitan, good morning. At maging si Sister Yoli Albao, good morning. At Sister Yoli Albao, okay, nabanggit ko na. Sister Jane Ioy, good morning. And Sister Ruth, dyan po sa Zone 7. At mga kapatiran natin dyan sa Barangay Aquino, ang Gotis family, D family, Griego family, at maging ang Guyal family. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Sister April Santos, good morning. Brother Dario Tobias, and also Brother Serafin Akiwo, good morning. Brother Oli and Sister Net, and Brother Chari Griego, good morning. Sister Evelyn, Sister Rose San Juan Pauyo, dyan po sa Pioduran Albay, good morning. Si Brother Emil Tapit and Sister Elena, good morning sa inyo dyan sa Catanduanes. At maging aking anak, nasa UST, si Sister Angel, good morning anak, pagpalain ka ng Panginoon. Si Brother Andy Orozco, good morning. Sister Divine Espela Guyal, Sister Maricho Albao sa Masbate, good morning. Si Shiay Segovia, good morning, pagpalain ka ng Panginoon. Sister Beth Frenila, good morning. Sister Egina Banisok Tayab, si Ate Kriste Rosari Magkayan, good morning. And the whole family. Sister Jen Hanyulan and Pastor Mark Hanyulan ng UPC Gubat, good morning. Thank you for watching. Pagpalain ng Panginoon ang UPC Church Gubat, Sorsogon. Maging si Brother Joe Lorenzo Acosta, good morning. Sister Angelita Liguro, Sister Mirna, dyan po sa Kuwait, pagpalain po kayo ng Panginoon. At Sister Laura Gumban and the whole family, good morning. Sister Lita Sultan, Sister Margie Gueta Isiha, at maging si Sister Ruby Madrilejos, good morning. At pagpalain ng Panginoon, si Pastora Sheila May Peñaranda Ibanez, dyan po sa UPC Sabah, Malaysia. Pagpalain kayo ng Panginoon, the whole congregation. Sister Egina Banisok Tayab, Sister Gemma Guelas, si Brother Stephen Hunter Tihada, good morning. Maging si Pen Tihada, good morning. Magkamag-anak siguro ito. Sister Alice Benusa Gabon, Sister Zinaida Obado Doctolero, good morning. Paki-share lang po mga kapatid. Sister Nancy Dangla, good morning. Sister Ruth Almoraji, dyan po sa Pasig, good morning po. Maging sina Sister Eleanor, dyan po sa Pasig, pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Arlene Padilla, good morning.
At Star Mila Dumalayas, maging Star Michumi Ikida ng UPC Japan. Good morning po sa inyo dyan. Si Brother Ismail Sahulga, good morning. Maging si Sister Angelita Castillo, ayan, good morning. Brother Felipe Escresa, good morning. Sister Eileen Zabala, Sister Ana Duxa, good morning po. Sister Jenaline Diaz, good morning. Si Ma'am Maribel Quijano Tinoco and Pastor Jojo Tinoco dyan po sa Tinambak, Camarines Sur, UPC. Good morning po sa inyo dyan, the whole family. Maging si Fabiana Ventura, ayan, good morning po, pagpalain kayo ng Panginoon. At si John Nazaria, good morning. Ayan. Si Brother Mark Escote, good morning. Si Pastor Jomar Golyoso, ayan, ang aking pamangkin na ngayon ay pastor na po ng Pampanga, somewhere in Pampanga. Si Pastor Jomar Golyoso and Sister Loda, ayan, nandito po siya sa Bulan Church. Dinalaw niya ang kanyang mother church last Sunday. Pagpalain kayo ng Panginoon and God bless your ministry. Praise God. At maging si Shiwa Makuka. Ayan. Thank you for watching. Sister Selma Baron and family, good morning. Pagpalain kayo ng Panginoon. Praise the Lord. Si Brother Ramil Francisco Lagrosa, dyan po sa Batangas. Ayan. Isa po siyang manager ng resort and hotel. Good morning, Brother Ramil Francisco. Ayan. Pagpalain ka ng ating Panginoon. Brother Ramil, pakibanggit nga ng iyong minamanage na hotel and restaurant or resort para maipromote natin. Ayan, napakagandang lugar po ng kanyang minamanage dyan. At pagpalain ka ng Panginoon sa iyong leadership, Brother Ramil Francisco Lagrosa. Ayan. Praise the Lord. Maging Sonia Maranya de Guzman, good morning. Praise the Lord. At si Brother Ever Viray, Brother Reuben Gordola, good morning. Praise the Lord. Sister Aliyah Sadol, dyan po sa Dubai. Pagpalain ka ng Panginoon. God bless, kapatid. Miss ka na namin sa church. I-bless ka ng ating Panginoon. So, yan po mga kapatid, ang ating, ayan, si Ma'am Ann Bueson, dyan po sa Barangay Biton, Magallanes. At salamat po sa Panginoon, mayroon na po tayong unang nabautismuhan. First convert sa bago nating gawain na nabuksan. Diyan po sa Barangay Aguinaldo, Coastal Barangay o Bulan, Aguinaldo. Good morning kay Brother Richard Pilayo. Ayan, pagpalain ka ng Panginoon. Welcome sa kaharian ng ating pong Panginoon. Patuloy tayong maglingkod. At ang Bible study natin dyan sa lugar ng Aguinaldo ay nilipat po natin ng Sabado alas 4 ng hapon. Praise the Lord. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Sabi ni Brother Ever Viray, watching from Bangar, La Union. Ayan. Malayo po ito sa norte. Good morning po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. So, hanggang dyan lang po muna yung ating pagbati upang mabigyan natin ng mas mahabang panahon ang pakikinig ng salita ng Diyos. Sir Ray Galo Sr., good morning. Thank you. Okay, manalangin po tayo mga kapatid upang hilingin po natin ang patnubay ng ating Panginoon.
Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa iyong harapan sa umagang ito. Nagpapasalamat sa buong magdamag na kami yung iningatan, kasama ng aming mga viewers and listeners sa radio at maging sa Facebook Live. Panginoon, dalangin po namin, dalisayin mo po ang aming mga puso. Gawin mo po kaming karapat-dapat sa iyong banal na harapan. At dalangin po namin ang iyong malayang pagkilos sa buhay ng aming mga viewers and listeners sa bayang ito ng Bulan at sa lahat ng mga naabot ng aming Facebook Live all over the world. Saan man sila naroon, Panginoon, ay iabot mo po sa kanila ang iyong mapagpalang kamay, yung mga may taglay na karamdaman, pagkalooban mo po ng kagalingan sa mga sandaling ito. In the name of our Lord Jesus Christ. Ganon din, Panginoon, ang mama ni Brother Sherwin, ipagkaloob mo po ang kagalingan sa karamdaman niya habang siya ay nasa Pawa Hospital. We pray, God, for the complete healing in the name of our Lord Jesus Christ. At sa lahat na may mga taglay na karamdaman ngayon na maaring hindi ko man kilala personally, ngunit ikaw ang Diyos na nakababatid ng kanilang kalagayan. In the name of Jesus, we pray for healing and miracle upon the lives of our viewers and listeners who are experiencing sickness and disease o anumang mga difficulties in life. Ikaw po ang patuloy na magkaloob ng katugunan. Maraming salamat, Panginoon. Pagpalain mo ang aming bayan ng Bulan at maging ang aming bansang Pilipinas, na kung saan nababalot ng mga kontrobersya sa panahon ngayon. I-bless mo ang leadership ng aming bansa, ng aming bayan, Panginoon, at patuloy mong ingatan ang buhay ng aming mga kababayan, lalo na sa mga kasamaan na nangyayari ngayon sa aming paligid. We pray for safety. We pray for peace, Panginoon, sa buhay ng aming mga kababayan at provision sa mga pangangailangan. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo lamang ang papuri at higit sa lahat, magligtas ka po ng mga kaluluwa, mga taong naghahanap ng liwanag ng iyong salita. Akayin mo sa pakikinig sa programang ito, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos. Purihin ka in the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dadako na sa salita ng ating Panginoon. Good morning kay Brother Michael Regidor. Ayan, Brother Box, kumusta ang ating signal sa radyo? Ayan, paki-update nyo ako, mga kapatid, kung malinaw ang ating audio sa istasyon ng New Gen FM. Ayan, lahat ng mga naka-monitor ngayon sa radyo, paki-update kung okay po ang signal natin. So by this time, mga kapatid, let us proceed to the Word of God. Amen. So ngayon po, kung ating imo-monitor ang mga balita ay napakaraming mga bad news, kasamaan, mga kapatid, mga sakuna, mga kalamidad, puro bad news ang mga headline, mga kapatid. Ang mga balita na ating pong nasasagap. Amen. Na kung minsan may mga taong nagtatanong, Pastor, kung ang Diyos ang may likha sa mga tao, bakit may mga taong mabubuti at bakit may mga taong masasama? Di ba isang Diyos lang ang may likha sa tao? Bakit ang Diyos ay pinahintulutan niyang may masasama? Pwede bang wala ng masama? Pwede bang puro na lang mabuti? Mga kapatid. So alamin natin sa Biblia, ano ba ang origin nung nilikha ng Diyos ang tao? Bakit ngayon puro nakasamaan ang nangyayari sa ating paligid, mga kapatid? Kahapon lang, kaliwat ka ng mga investigasyon, kaliwat ka ng
mga rigodon sa liderato, sa Senado, mga kapatid, maging ang mga leaders natin sa bansa, politically ay talagang maligalig, mga kapatid. At ang resulta nito ay suffering ng mga ordinaryong mamamayan. Corruption na andyan kaliwat kanan, mga kapatid. Lahat ng politiko pag nangangampanya ay nangangako to fight against corruption. Pero kapag nakaupo na, karamihan, hindi man lahat, ay kinakain ng bulok na sistema ng ating lipunan, mga kapatid. So bakit nagkakaganito? Ang tao po, mga kapatid, originally, nilikha ng Diyos na walang mga ganito. Walang bisyo, walang kasamaan, walang puot, walang, kumbaga nasa dispensation of innocence. Yung unang taong nilikha ng Panginoon, si Eva at Adan, meron po kasi mga iba't ibang dispensation ang sangkatauhan. During the time of Adam and Eve, sila po ay under the dispensation of innocence. Ayan, mga kapatid. Iba-ibang dispensation po yan. Dispensation of conscience, dispensation of human government, dispensation of law. Tayo ngayon ay nasa dispensation of grace or church dispensation. So, kung babalik tanawan natin, mga kapatid, yung origin ng tao, ang Diyos ba ay sadyang naglikha ng masamang tao? Bakit ang daming masamang tao ngayon? Ang Diyos ba ang naglikha niyan, mga kapatid? Alamin natin kung ano ang origin ng tao, mga kapatid. In the book of Genesis, mga kapatid, in chapter 1, verse 27 up to verse 28, ganito po ang ating mababasa, mga kapatid. Sa talatang ito ay binanggit kung paano tayo nilikha ng ating pong Panginoon. Genesis chapter 1 verse 27 up to verse 28. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya'y nilalang. Nilalang niya sila na lalaki at babae. At sila ay binasbasan ng Diyos at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magpalaanakin at magpakarami at kalatan ninyo ang lupa at inyong supilin at magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat at sa mga ibon sa himpapawid at sa bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Nabanggit po dito, mga kapatid, that man created according to the image of God. Mga kapatid, ang tao ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Ano po ba yung wangis, mga kapatid, na tinutukoy dito? Hindi po ito literal lamang na wangis or hitsura, mga kapatid. Sapagkat alam naman natin na ang original na nature ng Diyos, according to John chapter 4, verse 24, God is Spirit. So wala siyang literal na wangis, mga kapatid. God is Spirit. Paano mo pipicturan yung Spirit? Wala po siyang literal na larawan o wangis. Because the nature of God, from the very beginning, God is Spirit. That's why, he that worship God, the true God, must worship God in spirit and in truth. Kaya, bawal sa Diyos yung sasambahin mo siya sa picture, sasambahin mo siya sa larawan, hindi po yung allowed ng Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay Espiritu. So kung ang Diyos ay, originally siya po ay Espiritu sa kalagayan, anong wangis ang
pinagkuhanan sa tao. Ito po ay, sabi ng Biblia, God created man according to His own image. Ayan, image of, yung characteristic ng Diyos. Mga kapatid, God is holy, for example. God is righteous. Ang Diyos ay matuwid. Yun ang pinaghanguan sa tao nung nilikha ang tao. Ang Diyos ay banal, ang Diyos ay matuwid, ang Diyos ay mahabagin, ang Diyos ay mapagbiyaya, ang Diyos ay pag-ibig, mga kapatid. At doon tayo originally iwinangis nung tayo ay nilikha ng Panginoon. Hindi ang Diyos lumikha ng masamang tao. Pero bakit, pastor, nagkaroon ng masasamang tao? At sila pa yung parang nagdo-dominate sa sanlibutan ngayon. Kung sino pa yung mga gumagawa ng masama, sila pa yung namamayagpag, mga kapatid, ang hirap nilang supilin. Kung sino pa yung gumagawa ng patas sa kapwa, ay para bang sila yung underdog, mga kapatid. Bakit nagkaganon? Hindi po ang Diyos ang lumikha ng kasamaan, ng masasamang tao. Kung titingnan po natin, mga kapatid, ang Ecclesiastes, Book of Ecclesiastes chapter 7 verse 29, ganito ang pangyayari. Bakit ngayon maraming masama? Wala namang nagtuturo para gumawa ng masama. Ang mga eskwelahan wala namang tinuturong masama. Pero mas natututunan pa ng mga tao yung masama kaysa mabuting itinuturo. Ganito po ang pangyayari. Ecclesiastes chapter 7 verse 29, narito, ito lamang ang aking nasumpungan, na ginawang matuwid ng Diyos ang tao. Ayan, maliwanag po. Nung ang tao ay nilikha ng Diyos, matuwid ang tao. Hindi corrupt, mga kapatid. Hindi magnanakaw, hindi mamamatay tao, hindi masama yung quality ng tao nung nilikha ng Diyos. Sabi ng Biblia, narito, ito lamang ang aking nasumpungan, na ginawang matuwid ng Diyos ang tao, ngunit nagsihanap sila ng maraming katha. Ayun. For example, binanggit po sa Genesis chapter 1 verse 27, na nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis. Nilikha ng Diyos ang tao na lalaki at babae. Dalawang kasarian lang ang nilikha ng Diyos. Ngayon, tatanungin ko po kayo, ilan na po ba yung kasarian ngayon ng tao? Marami na, mga kapatid. Kaya nagkaproblema ang mundo. Sapagkat ang tao daw po ay nagsihanap ng kanya-kanyang katha. Nung inilagay ng Diyos sa Eva at Adan sa halamanan ng Eden, wala pong sigarilyo ang kanilang bibig, mga kapatid. Walang bisyo. Wala pong alak. Walang nakalalasing na mga inumin na nagpapasama sa kaisipan ng tao. Nung nilagay si Adan at Eva sa halamanan, walang drugs na kasama doon. Paano naging masama ang tao? Ang tao ay nagsihanap ng kanya-kanyang katha, mga kapatid. Kanya-kanyang explore ang ginawa ng tao. Kanya-kanyang eksperimento ang ginawa ng tao na nagdulot ng pagsama ng buhay ng tao. At hanggang ngayon, mga kapatid, yung pagsugpo sa mga masasamang gawa ng tao, for example, yung war against drugs, illegal drugs, mga kapatid, hanggang ngayon, pinagdidibatihan po yan, mga kapatid. Ang daming mga kasamaan. Gumagawa ang gobyerno ng mga task force
na mag-iimbestiga, magbabantay sa mga katiwalian. Pero nakikita natin, pati yung mga bantay sa katiwalian ay nagiging tiwali din. Nagiging masama din. Kinakain ng masamang sistema, mga kapatid. Sapagkat namamayagpag ang kasamaan. Sabi ng Biblia, mga kapatid, nilikha ng Diyos ang tao, matuwid, banal ang tao. Subalit, ayon sa Ecclesiastes chapter 7 verse 29, ang tao ay nagsihanap ng kanya-kanyang katha, na ito ang naging dahilan kung bakit ang tao ay nasadlak sa sarit-saring kasamaan na hanggang ngayon ay kinahuhumalingan ng mga tao sa mundo. Ano po ang sinasabi ng Deuteronomy chapter 30 verse 19? Ito mga kapatid, tandaan natin na bagamat ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, nung nilikha ng Diyos ang tao, hindi niya ginawang parang robot na nakaprogram. Meron pong free will ang tao, mga kapatid. Kaya lang, hindi nagamit ng tao sa tama yung freedom of choice. Alam nyo, napakagandang regalo ito ng Diyos sa tao. Yung hindi ka ginawang robot na no choice ka kapag nakaprogram ka. Hindi ganun. Ang tao ay may kalayaang mamili, kalayaang magpasya. Subalit, nagamit ng tao ang freedom of choice sa kasamaan, hindi sa pagpili ng kabutihan. Pansinin natin mga kapatid, ang sabi po dito, Deuteronomy chapter 30 verse 9, aking tinawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa iyo sa araw na ito, at aking ilagay sa harap mo ang buhay at kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. Ito mga kapatid, because of freedom of choice na hindi ng tao nagamit sa tama, napasama ang buhay ng maraming tao. Kasi nga, may kalayaan kang magpasya. May kalayaan kang mamili ng mabuti at ng masama. Pero ano ang payo ng Panginoon? Piliin mo ang buhay. Inilatag niya ang pagpapala at sumpa. Kaya kapag ang buhay mo ay parang sinumpa at hindi ka makaahon-ahon, alam nyo mga kapatid, bunga yan ang ating mga naging decision in the past. Kung ano ang quality ng buhay mo ngayon, reviewin mo. Kumbaga sa messenger, i-backread mo. Yan. May mga tama kang ginawa at mga tama kang pinasya noon. Kung nasa mabuting kalagayan ka ngayon, may mga naging tama kang desisyon noon sa nakaraan. Pero kung hindi mo ikinatutuwa ang kalagayan mo ngayon, reviewin mo rin. Sigurado may naging mali kang desisyon sa buhay mo noon. Sapagkat ang prinsipyo ng Panginoon, what you sow is what you reap. Kung ano ang iyong itinanim, yun ang iyong aanihin. Pwede ba mga kapatid, tigilan na natin ang paninisi kung ano man ang kalagayan ng buhay mo ngayon, may mga pagpapasya kang mali na kailangan mong ma-realize. Stop blaming other people kung ano ang quality ng buhay mo ngayon. Mga kapatid, bagamat hindi po nangangahulugan na hindi na tayo maging mapagmatsyag sa pangyayari sa ating paligid, pero kahit sabihin na natin na napakasama ng iyong paligid, mayroon ka pa ring choice na mapabuti. Sabihin mo na lahat ng nakapaligid sa iyo ay puro masamang tao, pero may freedom of choice ka. Pwede kang pumili kung magpapakabuti ka o magpapakasama ka. Mga kapatid, meron tayong kalayaang
magpasya. Kaya sabi ng Panginoon, nilatag niya, inilalatag ko sa iyo ang buhay at kamatayan. Inilalatag ko sa iyo, sabi ng Panginoon, ang sumpa at pagpapala. Yan. Kung ano ang pipiliin mo, yun ang magiging quality ng buhay mo. Mga kapatid. Maliwanag po yun. Kaya kung tayo ngayon ay nakaranas ng mga matinding pagdurusa sa buhay, huwag nating sisihin yung mga kamag-anak, sisihin ang kung sino, kapitbahay. Mga kapatid, may mga naging desisyon tayo sa buhay in the past na naghatid sa iyo sa hindi magandang kalagayan ng buhay ngayon. Because your future is just a result of what you are doing now. Kung ano yung choice mo ngayon, ihahatid ka niyan sa future. Kaya kapag pinili mong maglingkod sa Panginoon ngayon, ihahatid ka ng pagpapasya na yan sa kinabukasan. Ano ang bukas ng mga taong nagpasyang maglingkod sa Diyos? Kaligtasan, buhay na walang hanggan, sa piling ng Panginoon magpakailan-kailanman. So kaya mga kapatid, huwag nating sisihin ang kung sinong tao. Bagamat yung mga corruption sa gobyerno, kailangan nilang panagutan yan. Pero yung quality ng buhay mo, pagpasyahan mo yan, maging matalino ka. Kahit maraming masamang tao sa paligid, pwede kang maging mabuting tao. Kahit maraming kasamaan sa paligid, pwede ka pa rin sumunod sa Panginoon. Kung ang buhay natin ay ipapasakop natin sa ating pong Panginoong Hesukristo. Kahit pa nga galing ka sa mga magulang na masasama. For example, nakikinig ngayon. Ang magulang mo ay puro masasamang tao. May option ka pa rin, may choice ka pa rin na maging mabuti. Kung pakikinggan mo ang ganitong mga pangangaral, ikaw ay ililihis ng Panginoon sa direksyon na masama at dadalhin ka sa direksyon na mabuti. Marami tayong mga nababalitaan ganyan. Mga magulang ko, pastor, mga masasama ang buhay, pero ako pinili kong magpasakop sa Panginoon. Pinili kong maglingkod sa Panginoon. Pastor, yung mga angkan ko, ganito ang buhay. Ayan, halimbawa, lahi kayo ng mga magnanakaw. Hindi naman ibig sabihin na lahat ng ipapanganak sa pamilya nyo ay magnanakaw na. Kung ang tao ay makinig sa instruction ng Panginoon, makinig sa salita ng Diyos, ilalayo siya ng Panginoon sa masamang direksyon. Mga kapatid, bawa, lahi kayo ng mga lasinggero, lahat ng tao sa pamilya nyo ay lasinggero, pwede kang maging matuwid kung pipiliin mo. Sabi ng Panginoon, inilatag ko ang pagpapala at ang sumpa. Inilatag ko ang buhay at kamatayan. Sabi ng Panginoon, piliin mo ang buhay. Piliin mo ang pagpapala. Piliin mo ang pagsunod. Piliin mo ang pagpapasakop sa Panginoon. Tiyak, hindi mo kailangang alalahanin ang bukas kung ang iyong ngayon ay ipinapasakop mo sa kalooban ng ating pong Panginoon. Hindi mo kailangang alalahanin ang bukas. Kung ang bawat ngayon sa buhay natin, every single day, mga kapatid, ng ating buhay, ay nasa ilalim tayo ng kapangyarihan at kalooban ng Diyos. You don't need to worry about your future. Because your future is just a result of what you are doing now. Yung daily na buhay natin, yung daily quality ng ating buhay ay may kinalaman sa kung ano ang magiging bukas natin. Halimbawa, kung 14 anyos ka pa lang, nagsusugal ka na, naninigarilyo ka na, naglalasing ka na, o ano bang bukas? Mayroon ka bang maaasahang magandang bukas pa ganyan? Wala. Kasi sa simula pa lang, mali ng direksyon mo eh. 15 anyos ka pa lang, naandun ka na sa sabungan, naandun ka na sa sugalan,
Hindi ka na mapakinabangan sa bahay ng iyong mga magulang. Hindi ka na mautusan. Sumasagot ka na sa magulang, lumalaban ka na sa mga magulang na nagpapayo sa iyo. Imagine kung ano magiging future mo, mga kapatid. Kaya piliin mo ang tama, mga kapatid. Piliin natin ang paglilingkod at pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. So in the book of John chapter 3 verse 19, tingnan natin ang verse na ito, mga kapatid. Ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. John chapter 3 verse 19. At ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanlibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw at hindi lumalapit sa ilaw upang huwag masaway ang kanyang mga gawa. Datapwat ang gumagawa ng kalooban o ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang mahayag na ang kanyang mga gawa ay ginawa sa Diyos. Ayun, mga kapatid. Yun ang pinaka bagay na dapat nating maunawaan. Naparito ang ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang kadiliman. Kaya nga si Jesus Christ, nung siya ay nagkatawang tao, rejected po siya. Kasi ang dala-dala ng Panginoon, liwanag. Kaya lang, ang inibig ng mga tao, dilim. Kaya kung ikaw ay umiibig sa dilim, mapupuot ka sa ilaw. Wala pong magnanakaw na nagdadala ng ilaw habang nagnanakaw. Mga kapatid, ayaw nilang matanglawan. For example, yung mga investigation na nasasaksihan natin sa Congress, sa Senate, mga kapatid. Natatanglawan ng katotohanan yung madilim na gawa ng mga tao. And some of them are leaders politically, mga kapatid. Kaya kapag ang tao daw gumagawa ng masama, napupuot sa ilaw at ang katotohanan ay ilaw. At si Jesus Christ, nung siya ay pumunta dito sa lupa, siya ay ilaw sapagkat siya ay katotohanan. Pero anong ginawa ng mga tao kay Jesus Christ? Pinako sa krus. Sapagkat sabi ng Biblia, naparito ang ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa sa ilaw. Bakit? Sapagkat masasama ang kanilang gawa. Ang gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw, at ang gumagawa ng mabuti ay mas lumalapit sa ilaw. Ayan. Wala po tayong makikitang nagnanakaw na sa gabi na gumagamit pa ng sulo para maliwanag ang kanyang daanan. Mga kapatid, ang magnanakaw ay nagtitiis yan sa dilim upang huwag matanglawan ang kanyang masamang gawa. Ang ganitong pangangaral ay kagaya ng ilaw, liwanag, na kung may masama kang ginagawa, mapupuot ka at may irita ka sa mga pangangaral na katulad nito, sapagkat matatanglawan ang iyong masamang buhay. Ngunit kung umiibig ka sa liwanag at kabanalan, ang ganitong pangangaral ay mamahalin mo. Isishare mo pa yan sa iba. Ibabahagi mo sa iyong mga kamag-anak, sapagkat ang ganitong pangangaral ay nagbibigay tanglaw upang pagliwanagin ang madilim na buhay ng isang tao. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Patuloy tayo, mga kapatid. Another verse in the book of Romans chapter 1 verse 25 up to verse 26. Ganito po ang pangyayari kung bakit sumama ang buhay ng tao, sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa sa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman, siya nawa. Dahil dito ay ibinigay sila ng Diyos sa mga kahalayan o mahalay na pita, sapagkat pinalitan nila ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan niyaong nalalaban sa katutubo. At gayon din naman ang mga lalaki na nang iwan ang katutubong kagamitan sa mga babae ay nangagningas sa kanilang karumihan ng pita ang isa't isa
na gumagawa ng kahalayan ang mga lalaki sa mga kapwa lalaki at tumatanggap ng kanilang sariling kagantihan ng kanilang pagkakamali. Ayan, doon nagsimula. Alam niyo, sa Sodoma at Gomora, doon nag-originate yung homosexuality. Na yan po ay kasalanan laban sa Diyos, pero ninonormalize po yan ngayon. Na para bang natural lang yan sa tao. Hindi po yan natural. Yung homosexuality, mahal ko po kayo, yung mga nasa LGBT, mahal po kayo ng Diyos. Pero hindi po yan natural lang. Sapagkat kung ating titingnan, dalawang kasarian lang ang nilikha ng Diyos, mga kapatid. Dalawang kasarian yan. Sa Biblia, kung kayo ay Bible believer, hindi man kayo makikipag-argue sa akin. Kasi sa Biblia, dalawang kasarian lang ang nilikha ng Diyos. Pero sa panahon natin ngayon, ang dami ng kasarian, mga kapatid. Napilit nilang isinisiksik na ito ay tanggapin ng mga tao as normal. But in the sight of the Lord, it's a sin. Mga kapatid, ito ay abomination sa harapan ng ating Panginoon. Bakit daw sumama ang mga tao? Sapagkat pinalitan nila yung disenyo ng Panginoon na yung lalaki ay nakikipagtalik sa kapwa lalaki. Ganon din sa kapwa babae. Na nung ito ay ginagawa ng mga tao ay lalong nagpapasama sa buhay ng tao. Kaya nga ang Sodoma at Gomora ay sinampulan ng Panginoon ng paggunaw dahil ang kasalanan ng homosexuality ay doon po unang sumiklab, nag-originate doon ang ganitong uring kasalanan. Ngunit salamat naman sa Diyos, hindi pa huli ang lahat. Mga kapatid, sa United Pentecostal Church Bulan, kung kayo po ay makakadalaw, makikita nyo na kahit ang mga galing sa LGBT community ay pwede palang ayusin, pwedeng baguhin ng Panginoon at ibalik sa original na disenyo ng Diyos na ang tao ay nilikha ng Panginoon bilang lalaki at bilang babae. So ang sagot sa pagsama ng mundo ngayon ay walang iba kundi ang panunumbalik ng tao sa kalooban ng Diyos. Dahil nawalay po ang tao sa kalooban ng Diyos. Kaya sumama ng sumama. At hanggang ngayon, lahat ng mga taong hindi nagpapasakop sa kalooban ng Diyos ay nahumaling sa masamang pamumuhay. Ngunit ang pinakasolusyon dito, bumalik tayo sa Panginoon. Mga kapatid, manumbalik tayo sa Diyos at makikita natin na ang Panginoon ay mayroong gagawin sa ating pong mga buhay. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Pagpalain po tayo ng Panginoon. At ngayon sa ating pagtatapos, tayo po ay muling mananalangin upang hilingin natin ang patnubay ng ating pong Panginoon. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Panginoong Hesus, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito sa dakila mong biyaya at pagmamahal sa amin pong mga taga-subaybay. Panginoon, dalangin po namin na ang iyong banal na salita na aming naipaglingkod ay iyo pong basbasan, ipangusap sa puso at isipan ng aming pong mga taga-subaybay. Panginoon, batid po namin na lahat ng tao ay mahal mo. At yan ay pinatunayan mo sa krus ng Kalbaryo. Ikaw ay napupuot sa kasalanan, ngunit iniibig mo ang mga nahumaling sa kasalanan. Ang pag-aaral na ito ngayong umaga ay hindi para manghusga sa sino man, kundi upang ilatag ang liwanag na ang sino mang nasa dilim ay pwedeng manumbalik sa iyo at lumakad sa kaliwanagan sa pamamagitan ng iyong banal na salita. Panginoon, magligtas ka ng maraming mga kaluluwa, magbago ka ng maraming mga buhay na nasa kadiliman, akayin mo sa iyong kaliwanagan, Panginoon. Ang mga may karamdamang taglay, dalangin po namin, pagkalooban mo po ng kagalingan. Ang mga nasa karukhan at kahirapan ng buhay, we pray, God, for your provision, and you promise that you will supply
everything that peoples need. Kung uunahin namin ang iyong kalooban, ang iyong kaharian at katuwiran, you promise that everything we need shall be added unto us. You are the source of all blessings, Panginoon. Kaya tulungan mo po ang taong manalig, manampalataya at sumunod sa iyong kalooban. At makita namin ang iyong mga pangako na kailanman ay hindi ka magbubulaan. Pagpalain mo ang lahat ng nakikinig ngayon, ang mga nasa kadiliman, akayin mo sa iyong kaliwanagan, Panginoon, sa pagbabagong buhay. At dalangin namin ang aming bansa. Patuloy mong pagpalain at ingatan, Panginoon. Pagkaloob mo sa aming mga leaders politically ang wisdom, faithfulness, and honesty upang ang kanilang sinumpaang tungkuling maglingkod ay hindi mauuwi sa katiwalian lamang, Panginoon. Kumilos ka po, Diyos, sa aming bansa, sa aming mga bayan. Bigyan mo ng wisdom ang aming mga leaders politically upang ang kanilang maging priority ay ang ikabubuti ng nakararami. Salamat po, Panginoon. Luwalhatin at sambahin ang iyong dakilang pangalan. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen and amen. Mga kapatid, salamat sa inyong pagsubaybay at bago po tayo magtapos, kung nais niyo pong mag-send ng message, you can text me at 0951-932-0038 0951-932-0038. At muli bukas, magsama-sama po tayo, same time, same station, and same page, UPC Bulan Church. Tayo po ay magpaalam na sa umagang ito. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Ander Rosare ng United Pentecostal Church Bulan, na nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay at lagi nating tandaan na tanging si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa.